niyo lang po yung pasyente niyo. Ngayon po, ano pong ginagawa ni Brad Chris? Ginagawa po niya, tinatali niya po yung isang splint. Bakit po? Maggagawa po kasi tayo ng parang sentro ng ating splint. Yan po yung magpapatibay para hindi po basta-basta magagalaw ng ating pasyente ang gagawin natin. Pansinin niyo po tinali niya po muna yun. Inuna niya po yung sa gitna na tali. So, palulusutin niya po yan sa ilalim. So kahit dalawa lang po sila, yung pasyente at siya, kakayanin niya po mag-isa. So again, sa ano po tayo magbubola? Sa split po tayo magbubola. Huwag po sa balat. Split, no? So again, pag may mga sobra, tago lang po natin. Pakita niyo po, try po ni Brad Egay na i-straight ang paa niya. Medyo mahirap po kasi meron na po sa gitna. Ngayon, ang gagawin naman po ni Brad Chris, ilalak niya po yung dalawang hita. Ang ginagamit po natin na technique dito ay figure of 8. Kasi yung iba po sa inyo nakakita ng ibang technique. Hindi po natin sinasabing mali yun. Kaso po, base po sa ASHI na ating standard at sa karanasan na rin po ng ating mga dati ng responder, ang pinaka-effective po ay ang figure of 8. Hindi po siya talaga basta-basta nagagalaw ng pasyente. Paano po yun? I-X niya po yung parang number 8. Yan. Hindi yata nakikita nila sis. Pero mamaya naman po, i-demo ulit to kasi gagawin niyo po. So mula po dito sa may hita, dinadaan po doon ni Brad Chris, papunta po dito sa taas. Nag-X po siya na parang number 8. Tsaka niya po hilak. Gagawin din niya po yun doon sa kabilang side. So again po dito sa ilalim po ang daan. Hindi, mas nakita nila dyan. Pakita mo yung X. Or figure of 8. Tapos nakanya po siya. Hindi kayo masakit sa pasyente yan. Hindi naman Mas po. masakit po kung gagalaw pa. Pagka po stabilize po siya, mas mabuti po sa pakaramdam ng pasyente. Medyo relax siya. Kaya lang ako po tatanungin niyo Gumalaw man, hindi siya maghihiwa-hiwalay. Secure na po yan. Komunikasyon pa rin sa pasyente na. Yan, may PBS din yan. Oh? Yes po. Ako. Dito po, di ba kanina, check po tayo ng pulso dito. Dito po tayo nag-check. Dito naman po, bago at pagkatapos, sige po, pwede po patanggalin. Sa paa. Tatanggalin niyo po talaga ha. At syempre po, ano po ito? May pantalon siya. Pero sa totoong buhay po niyan, Gupit. expose niyo po yan. Sinabi niya, ito yung masakit. Kailangan gupitin niyo po yan. Parang mahirap naman po ilis-lis yan, lalo na sa tuhod. Paalam na lang po tayo sa patient. Kailangan talagang gupitin para mas matreat ng maayos. Tapos,